sapat na ang gatas ni nanay. Okay? Sa unang linggo or the first few weeks ng pagkapanganak ni baby, kakaunting gatas lang po ang kailangan niya para sa kanyang development. Yun po, para ma-ensure po natin na mas dumami yung supply, yung milk supply ng nanay, ang secret po natin doon ay frequent breastfeeding para mas madami ang gatas na ma-produce ni nanay. Ang ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? What do you mean frequent? Kung kailan niya gusto? On demand po. Ang on mga demand, babies po okay. ay nakokontrol yung kanyang appetite. Aha, So you can on feed her on own demand. or his own. Oo. So, paano malalaman ng nanay na gusto na niyang magdede? Oo, may mga maneuvers po, may tinatawag po tayong rooting reflex na yun pong daliri natin, pwede nating ilagay dun sa gilid ng kanyang, Bibig. yung parang pinking, ito pa ba? Pinking, Hindi pinakamaliit, liit. Oo. I-try po natin i-touch yung gilid ng Bibig ni baby. Oo. Pag parang hinanap-hanap niya, hinabol-habol niya, yun, ibig sabihin gutom na siya. So kailangan tapos na po. ibibigay mo na And ang then there breast. are some babies naman po na especially daw yung mga baby boys, minsan every 2 hours gigising na yan. Talagang alam na niya, Gusto dede na siya. dede. Opo. Yung mga agam-agam na mga nanay na konti lang ang lumalabas sa kanyang breast pagkapanganak niya. Opo, tama po 'yun. In the first week, talagang kokonti lang po ang siya. lalabas. At ang importante po, within 3 to 5 days, yun pong colostrum na sinasabi natin. Ang baby lang po ang papalabas nun sa nipple ng nanay, sa dede ng nanay. So hindi po kailangan natin gumamit ng mga breast pump during that critical Basta week. ibigay lang sa baby yung baby lang po ang may power na magpalabas ng colostrum ng nanay. Yung kanyang anong tawag doon? Parang yung colostrum po yung ang unang immunization. Unang bakuna ng bata. Dahil ano bang meron Marami dito? pong antibodies ang colostrum na siya yung magpoprotect sa bata. Pero yung iba tinatapon nila. Hindi po dapat itapon. Yung nga po, stress mo naman sa ating tagapakinig kasi sabi nila, ay madumi. Medyo yellow, medyo may kulay. Oo. Yellow. Kasi nasanay tayo. At saka malapot yata ng konti. Medyo thick po siya, malapot. Kasi nasanay po tayo, gatas, puti. Tapos medyo malabnaw. Ang colostrum po talaga, in nature, thick siya, manilaw-nilaw at hindi siya ganun kalabnaw. At hindi po yun panis na gatas or maduming gatas. Sinasabi, may narinig daw, panis daw, kaya tinatapon. Lalo na yung mga lola, mga in-laws, yan, isa po yan sa mga misconceptions. Kaya yung mga bata na hindi nakakakuha ng colostrum, pansinin po ninyo, sila yung medyo masasakitin. Yun naman pong hindi daw enough yung gatas niya. Konti lang yung lumalabas. Ulitin po natin. Within the first week after panganak, talagang mahina po. Kasi po, yung tummy ng bata, kasing laki lang po siya ng parang marble or yung holen. Or kung hindi pa kayo yung pong buto ng kasoy. Yung kasoy mismo? Opo. Ganun lang po. Yung nut. Ganun lang siya kaliit. Kaya hindi siya, kaya nagugulat po ako pag nakakakita. Huwag mo namang bigyan ng 1 litro, 3 ounces na milk formula. Mabibigla po yung bata, kawawa naman po. So, sapat lang po talaga yung kakaunti within the first week after panganak. So, yun ang sapat. Mga tagapakinig, sapat daw ay yung kung ano yung kailangan niya na dami ng gatas dahil maliit lang ang kanyang stomach, paglalagyan ng gatas, ang baby ang magdidetermine. So, wag magwo-worry ang mga nanay kung hindi pa lalabasan. Wag nyo lang itatapon yung unang-unang gatas na lalabas sa inyong breast. Yun pong tinatawag na colostrum. Dahil yun ang pinaka magsiserve na unang bakuna sa inyong baby dahil taglay nito ang maraming antibodies na magproprotekta sa kanya. Okay, Miss Jomay, very clear naman ang ating kwentuhan at na-dispel din natin yung mga medyo mali-mali na kaalaman dyan sa tabi-tabi. Yung pagtatapon ng colostrum, yung pagtakot ang nanay na walang lumalabas sa kanyang basta ibigay lang ang breast on demand. Merong shinare si Miss Jomay kaninang tip. Anong tawag doon ulit?
Rooting reflex. Rooting reflex. Reflex Ilagay lang lang. daw po ang inyong hindi liit na finger at dito sa gilid ng kamay ng bibig ng inyong baby, at pag hinanap-hanap at sinundan ng baby yon, ibig sabihin gutom na siya. Kaya ibigay niyo na ang inyong breast. Okay, punta tayo sa pangatlo sa check, Miss Opo, Jomay, ang yung susunod po, yung EK. EK, Yung X yung or- X sa check. Mm-mm. Or yung, ang ibig pong sabihin nito ay eksklusibo. Eksklusibo na gatas ng ina lamang ang dapat nating ibigay kay baby at wala ng ibang pagkain, kahit tubig po o anumang likido sa unang 6 na buwan. Mhm. Exclusive breast milk for the first So 6 walang months. hindi kailangan yung may mga Hindi. matatandang sabi nila, patak-patak pa ng ano 'yan. Merong although ayaw naman nating magsabi ng brand, pero parang supplement mga multivitamin, hindi yung kailangan. Hindi Miss naman po Jomay. kailangan, opo. Eh, Tsaka oh. kasi minsan may mga paniniwala po, pag sinisinok si baby, bigyan ng tubig. Oo Ang breast nga. milk po, 88% water. So wala talagang kailangan ng baby. Miss Jomay, may narinig ako. Ano yung po? kaliwang breast, Ah. ulam. Yung kanan, tubig. Tubig. Oo, ano ba masasabi natin para baguhin yung Opo, pananaw pareho na yan? lang po ang parang kumbaga yung parang physiology ng ating Dibdib, ng ating breast, dibdib. oo. Pareho lang po ng laman na gatas. Sabi ko nga po pag may mga talk ako, kahit anong size niyan, pare-pareho lang. Wala rin pala. Size does not matter. Oh, Hindi kahit po ako maliit. hindi po ako Oo. papayag na si Aramina mas maraming gatas kaysa sa akin. Sabi ko kung ganyan. Pareho lang. Pareho oo. lang po. At pareho rin yung kakayahan niya mag-produce pa Opo, or pareho maglabas lang po. pa. Oo. Lahat po ng mga nanay ay pwede pong magpadede. Bakit naman po, Miss Jomay, may mga nanay din na hindi talaga daw sila nakakapagpasuso? Ano kaya yung Ang mga reasons po nila, una-una nga yung nabanggit natin kanina, pag nagpadede sila, iyak ng iyak daw yung anak, wala daw kasing nakukuha. So, na-frustrate sila. Pag na-frustrate sila, ayaw na nilang padedehin yung anak nila. So, they would resort sa ibang gatas na. Tapos po, may iba pong mga nanay na natatakot po na magsag ang kanilang lumawlaw po ba breast, after oo. breastfeeding. Yun, ano ba? Totoo ba Hindi yun? po. Ang Aha. breastfeeding po ay hindi nakakapagpasag. Hindi po yun yung reason. Talagang Mhm. natural lang po na yung mga dibdib natin ay talagang Over time naman, as we over time. age. Oo, as we Opo, age, talagang Pero magsasag siguro po. kung minsan baka mali yung yung bra. Opo, Yung isa rin po hindi- yung factor. Oo, hindi opo. maayos yung Tsaka po, siguro isang factor din po, minsan po kasi may mga nakikita rin po akong mga nanay na may mali dun sa attachment Okay. dun oo. sa So, babies. Kaya paglagay sa- yung paglagay sa oo. dibdib. Kaya Oo. minsan nakala nila basta lang ilagay sa dibdib. Oo. Minsan kahit daw nakadede na, iyak pa rin ang iyak. So So malalaman ano dapat? Paano dapat? Dapat Can you po, describe, ang Miss Jomay? first and parang first step is dapat tummy to tummy kayo ng bata. So Tummy make to sure na tummy, tummy to okay. tummy. So, So, ibig sabihin nakaharap sa iyo. Hindi yung nakahigan. Anong Yung tawag pong, doon? yun pong parang Tagilid, yung nakatagilid, yung ulo ng bata nasa Yun dodo lang mo. ang naka, Pero ano, yung katawan ulo, oo, nakalayo, malayo sa nakalato, katawan. parang ganun. oo. So dapat pati yung ulo niya, pati At yung yung katawan katawan, niya. isang linya po kumbaga. Oo. So tingnan po natin yung ears, yung shoulder niya, tsaka yung kanyang parang pinakabalakang in one line. Para Aha. ensure na, ibig sabihin nun, ensure na nakaharap siya sa iyo. Para yung warmth mo din, mabibigay sa kanya. Okay. Tapos make sure din po na yung nipple, talagang nakapasok po yung buong nipple. Actually, pati nga yung Yung areola. oo, Nakapasok. oo. Yung iba po kasi nipple lang. Oo. So, nahihirapan higupin ng bata. Kaya iyak siguro ng iyak pa Oo. nagpapadede. At saka kasi yung, anong tawag doon? Yung milk ducts, nandun sa areola, Nandun wala po sa areola. nipple. Oo. Yung milk ducts po, yun yung daluyan. Lalaluyan ng daluyan gatas. ng gatas. Kaya kung nipple lang po, maliit lang yung latch nung baby ninyo, masakit po yun kung nipple lang yung Opo, totoo po. sinasakal niya, Opo. no? Oo, kaya siguro yung mga mami na nakikinig kung nahihirapan kayo or nakihirapan yung baby nyo makakuha. Opo, ito- Baka mali yung latching. Binibigay na po namin sa inyo yung toto mga checklist para Oo. makita ninyo kung tama yung positioning ng baby sa inyo at yung attachment sa nipple and areola para hindi masakit sa part ninyo yung pagpapadede at saka na-i-ensure ninyo na tatama ninyo yung
tama yung pagdede sa inyo ng anak para makukuha po niya lahat talaga ng oo. breast milk. Okay. So, yung EK sa check, yung EK ng check, Opo. yung ang sabi kanina ni Miss Jomay, eksklusibo. Walang ibang ibibigay dahil hindi niya kailangan ng tubig, hindi niya kailangan ng mga kung ano-anong vitamin, multivitamins dyan, sapagkat taglay ng breast milk lahat ng kailangan niyang nutrients. At 88% ay tubig, kaya hindi nauuhaw ang baby ninyo, hindi niya kailangan bigyan ng tubig. So, Opo. talagang napakahusay ng naibigay ng breastfeeding, hindi lamang pala sa sanggol, kundi maging dun sa nagpapasusong ina, kasi kampante siya na nabibigyan niya ng tamang nutrisyon ang kanyang anak. Sa amin pong pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa breastfeeding, kaya tutok lang po kayo sa One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na ang gatas ng ina lamang ang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 6 na buwan? Lahat ng nanay ay kaya mag-produce ng gatas at mag-breastfeed ng kanyang baby. Kailangan ay alam niya kung papaano ang tamang pagpapasuso, gusto niya magpasuso at tiwala siyang kaya niyang pasusuhin ang kanyang sanggol. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation, ang ating pong bagong programa sa Nutriskwela. At kasama pa rin natin si Miss Jomay dito sa ating discussion on breastfeeding. At tinalakay natin kanina, basically yung isulong ang breastfeeding check na siyang tema ng nakaraang 37th Nutrition Month celebration. Si Miss Jomay po, dun sa mga bagong ka-tune in pa lang, si Miss Jomay po ay isang Nutrition Officer ng National Nutrition Council, miyembro po ng Technical Secretariat dito sa National Nutrition Council, specifically po sa Nutrition Surveillance Division. At si Miss Jomay po ay isang breastfeeding mom. So yung kanya pong is-share sa atin mula pa kanina sa kabilang segment ay hango rin sa kanyang personal experience. So nag-end tayo kanina tungkol dun sa usapan ng mga attributes ng check. Ngayon naman, puntahan natin, Miss Joma, yung Opo. ano naman ang benefits ba nung breastfeeding sa mother? Okay. Sa nanay naman, oo. Kanina napag-usapan po natin yung mga benefits sa baby. Ngayon po sa nanay, sa akin po sa personal experience ko, ito po yung dahilan kung bakit ako pumayat after panganak. Talaga? Oo, natural natural reducing. Kasi Oo. anong nangyari kwento mo? Since tawag dito, unang-una, may effect po ito dun sa uterus natin. So hindi agad ako nag-bleeding after panganak. Tapos, okay. syempre, focus ako sa baby, hindi ako binigyan ng ibang trabahong bahay ng aking asawa tsaka ng parents ko. So focus ako sa kanya. Siya lang inaalagaan ko, siya lang yung talagang focus lang sa kanya. Tapos kahit nagpapadede po ako at may additional nutrient requirement ako, so medyo maraming kinakain, pero hindi ko po alam kung bakit talagang bumaba yung timbang ko. Bumalik sa dating... Maano ba? Para nakakapagod ba? Baka gusto Hindi malaman po, natin na hindi naman po siya or nakakapagod. energy requiring Opo, din mas ang madali pong nakakapag-burn ng fat. Ng fat, Kumbaga yung metabolism mo tumataas. Okay. Kaya madali ka mag-reduce ng weight. Oo. Kahit na dinadagdagan mo kinakain mo para pagkain sa kanya po, rin. opo. Oo.